So, karon atong mapaminaw nganong namatay siya alang kanatong tanan. Ang iawit nila ganina, He died for me. It was for me. It was for me, it was for you, He died. So, itong kamatayan na ito na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, sadya niya talagang inoffer ang kanyang sarili para mamatay para sa atin. Basahin natin. 2 Corinthians 5:15. Praise the Lord. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Dapat maintindihan natin na nagpakamatay siya para sa lahat. Pero magkakaroon lang ito ng effectivity or magandang hatid, maayong resulta kung atong buhaton ang gisugo sa Dios kanato after He died for you. Mahuman nagpakamatay si Kristo nimo, na siya gisugo nato. Na siya gipahimo nato. Kung hindi tayo maniwala sa Kanya, hindi natin magawa at hindi talaga natin gagawin yung Kanyang inuutos. Kaya may importante yung maniwala ka muna kay Kristo. Para kung anong sabihin niya, susundin mo talaga. Kasi pag hindi ka naniwala sa Kanya, what for susunod ka sa Kanya? Hindi ka naman lang pala naniwala. Ay, bakit ka pa susunod? Kaya importante, huwag tayong bulagin ng dyablo sa pag-alinlangan kay Kristo Jesus para makasunod ka sa Kanya. Ano ang pinapasunod niya sa atin? Ano ang pinapagawa niya sa atin? Matapos niya tayong pinakamatayan lahat, sinabi dito, para sila na nabubuhay pa. Tanungin kita, nabubuhay ka pa ba? Siyempre, magsagot ka, opo, buhay ako ngayon. Ikaw yan. Ako, buhay din ako. Ako ang tinutumbok dito na sino man ang nabubuhay pa, tayo lahat na humihinga pa. Anong utos niya sa atin? Huwag na silang mamuhay para sa kanilang sarili. Hindi na ang desisyon natin ang sundin. Hindi na ang sarili nating gusto ang ating gagawin. Ang tanong, naniwala ka ba kay Jesus? Naniwala ba kayo kay Lord Jesus? Praise the Lord. Kung naniwala ka kay Lord Jesus Christ, susundin mo ito. Na hindi na ikaw ang mabuhay para sa sarili mo, hindi na ikaw ang masunod, hindi na ikaw ang magdesisyon, hindi na ikaw, hindi na tayo. Yun ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Ipalagay lang natin, 100 ang nakarinig na mensahe na ito. 2 lang ang sumunod. Yung iba naniwala, kunwari, pero hindi naman sumunod. Yun lang ang maliligtas. Kaya sa buhay natin, siguraduhin mo na naniwala ka, susunod ka talaga. Huwag kang talaga mag-alinlangan. Huwag na silang mamuhay para sa sarili nila, kundi para na sa Kanya na nagpakamatay at nabuhay muli. Sino ito? Sino yung namatay para sa iyo? At para sa akin at nabuhay muli? Wala nang iba. Si Lord Jesus Christ yun. Siya lang, wala nang iba. So siya na yung ating dapat sundin. Desisyon na niya ang susundin natin. Yan ang tama na pamamaraan. Kahit nagpakamatay pa siya sa lahat, kung hindi naman lahat susunod, walang silbi ang gusto niyang mangyari na kaligtasan.
Kaya, unang-una, bakit siya nagpakamatay para sa atin? Bakit? Bakit inoffer niya yung buhay niya? Basahin natin. Unawain muna natin ito para matouch yung puso natin. Matouch yung mind natin na ganun pala. Sige, Titus 2:14. Praise the Lord, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Yes. Ibinigay niya ang kanyang sarili para tayo ma-redeem from all iniquity. So ang pag-redeem ng Diyos sa buhay natin, hindi partial. Hindi lang porsyon ng ating kasamaan, kasalanan, hindi lang percentage. Hindi. Kailangan maging particular tayo sa Word of God. Huwag nating i-skip ang mga bawat salita dito kasi importante yan eh. Pag sinabi dito na redeem us from all iniquity, ang pagpapatawad ng Diyos sa buhay natin, 100%. No? 100% ng ating mga iniquities. Yun ang kanyang tubusin. Hindi partial. So ibig sabihin yan, in preparation ito sa pagtanggap niya sa atin sa kanyang kaharian. Naintindihan nyo? Praise the Lord. Para yung sinabi ni Lord Jesus Christ, go and sin no more. Gawin talaga natin yan. Kasi pag nagkamali tayo dyan, di natin ginagawa yung instruction ni Jesus Christ, mapalaw ta. Kasi mapalaw. Mabibigo tayo. Yung sinabi ni Lord Jesus na maraming magsasabi sa akin, ako ang nag-serve. Lord, nag-serve ako sa iyo nung nabubuhay pa ako. I cast out demons in your name. I preach your gospel to many people. I heal for the sick in your name. Tapos sabihin na lang ni Jesus sa kanila, I do not know you, you worker of iniquity. Samantalang ang instruction ng Diyos, pag magpatawad siya sa atin, all iniquity. Pag magsabi siya sa atin, go and sin no more, gawin mo lang yan. Para pagdating ng panahon, pagkamatay mo, makasama ka sa first resurrection. No need to explain. No need to further explanation sa kanyang presensya. Alam na ng Diyos na hindi ka na bumalik sa kasalanan mo kahit maliit kasi lahat pinatawad niya at dapat walang kasalanan. You must appear in the second time without sin. Kaya yung redemption ng Diyos sa kanyang kamatayan sa buhay natin, all our iniquity. Pero on our part, huwag kang magbalik. Huwag ka nang gagawa kahit maliit man o malaki para hindi ka mapalaw pagdating ng panahon. Tandaan talaga natin yan. Huwag talaga tayong magpaisi-isi, sabihin ko po sa inyo. Kailangan talaga dibdiban. Kaya nga ang nirequire ng Diyos sa atin para walang lusot si Satanas sa buhay natin. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy strength, and with all thy soul. Bakit? Wala nang masisingitan si Satanas to convince you to go back to sin. Wala nang masisingitan si Satanas na maging disobedient ka sa lahat ng utos ng Diyos. Wala na. Kaya, gawin natin ito. Kasi ang redemption niya sa ating mga iniquities, all, lahat, hindi partial. Yan ang ating isipin lagi. Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity. All.
and purify unto himself a peculiar people zealous of good works. Meron tayong tinatawag na habang nabubuhay tayo, meron tayong activity. Meron tayong mga gagawin pa. Ano yun? Yung kalinisan na ginawa niya sa atin, ito ay para sa Kanya. Hindi na para sa dyablo. Neither hindi na para sa sarili natin. Para na sa Kanya. Para maging peculiar people tayo. Iba sa lahat. Iba ka sa lahat ng mundong ito. Zealous of good works. Kung meron mang maiwan nga work sa buhay natin, isang ano na lang, category, quality, good na lang. Wala nang halo na bad or evil works. Ganun. Ang nararapat mangyari sa buhay po natin exactly. Para maintindihan natin ano talaga ang dulot at saka ano pa. Bakit gawin natin yan? Kasi pag hindi natin gawin ito, tandaan natin malaking kamatayan ang ating haharapin. Hindi basta-bastang kamatayan ito. Eternal death ito. Pag hindi natin ginawa ang kalooban ng Diyos, magpaisi-isi tayo, magpa-half heart lang tayo, magpabingi-bingi lang tayo, parsya lang tayo, you cannot stand. Hindi ka makatayo. Itong evil days ngayon, hindi ka makatayo. Walang partiality dito na ating ipakita sa Diyos. Walang hypocrisy ipakita natin. Walang 90% dito. Walang 99.9%. Kung dito sa mundo, pag makakita ka ng gold bars, ang nakatatak dyan, ang purity niya, 99.9%. Bakit? Walang 100% na purity of any refined gold sa mundong ito. Kasi kung gamitan mo yan ng microscope, meron talaga. Kasi exposed dito sa mundo. But how come God can make us 100% pure? May imagine ninyo how God will forgive us from all iniquity to purify unto Himself. Para maging pure tayo 100% para sa Kanya. At pag gagawin natin yan, ligtas na tayo sa dakilang kamatayan. Meron palang dakila, meron palang lesser, meron palang higher or stronger death and lesser and small amount of death. Meron. Ang kamatayan sa physical, lesser. Ganun lang yan. Ang great death, yun yung walang katapusan. Yan yung ma-escape natin. Ay yung lesser death, first death sa physical, wala man tayong takas dyan. Dami ko nang na-assist na mga anak ng Diyos. Ang iba dito na sa kamay ko namatay sa pag-pray ko sa kanila. Ang iba, pagdating ko sa bahay, nakabulagta na, lifeless na. Di tayo maka-escape ng first death sa physical. Lesser lang yan. Ang great death, yun ang dapat nating matakasan sa pamamagitan ng purity. Kaya ang pagpatawad ng Diyos sa kanyang kamatayan sa atin, all iniquity, para wag ka nang gagawa, even a single %. Ang hirap naman yan, Pastor, tao lang ako. We cannot do that by ourselves. Jesus said, without me, you can do nothing. Maniwala kayo.
Walang sino sa atin makakagawa niyan pag wala si Jesus. Kaya we need Jesus always sa buhay po natin. Praise the Lord. Magagawa natin yan. Magagawa natin yan. Siya yung nagsabi dyan. Even Paul testified, I can do all things through Christ that strengtheneth me. All things, yes. Lahat ng bagay magagawa mo na hindi ka lang magkakasala. Lahat ng bagay magagawa mo, hindi ka lang ma-defile. Through Christ. Para ma-deliver tayo from that great death. Basa. 2 Corinthians 1:10. Praise the Lord, who delivered us from so great a death, and doth deliver, in whom we trust that he will yet deliver us. See? Siyang nagligtas sa atin mula sa dakilang kamatayan. Ito yung kamatayan na hindi matatakasan ng mga tao na hindi nagbagong buhay. Ito yung kamatayan na hindi matakasan ng mga tao na hindi naniwala kay Jesus Christ. Ito yung kamatayan na ito na hindi matatakasan ng ninuman na hindi sumunod kay Lord Jesus Christ. Who delivered us from the great death, and doth deliver, in whom we trust that he will yet deliver us. Mabuti man kung masama ta atong kawatan dito sa cross nga naghinulsol, naluwas siya. Uban ni Jesus, dungan man sila kamatay the same day. Karon, naghinulsol ka, ipasaylo ka, nagpromise ka, di na ka maghimo og disobedience din ha sa Diyos. Imo nang gipahari si Kristo sa imong kinabuhi, pinahari mo na siya. And yet, He will deliver us. Patuloy pa rin siyang magtulong sa atin. Pag siya yung pinahari natin sa puso natin. Pero kung ihihiwalay natin siya sa isip, sa puso natin, we refuse to reign over us. Tayo na ang maghahari na naman. Tayo na naman ang busing. Tayo na naman ang masunod sa buhay. Tayo naman ang nagmamatalino sa sarili natin. Sabihin ko po sa inyo, we are weak. Matatalo tayo. Alam mo si Satanas, siya yung pinaka-terrible na ating hinaharap dito sa lupa. He is the most terrible enemy. Kung hindi tayo tulungan ni Lord Jesus Christ, wala sino sa atin makatalo kay Satanas. He is the most terrible champion deceiver. Hindi basta-basta. You cannot defeat Satan by your own way. Sabi na yan ni Jesus, without me, you can do nothing. Para kayong mga sanga na kung hindi manatili sa puno, wala kayong ibubunga. Ganon din kayo lahat. Kung hindi kayo manatili sa akin, wala kayong magagawa. Anong walang magagawa? Wala kang magagawa to overcome the terrible one, the devil. Kaya, nandito si Jesus. Siya yung magliligtas sa atin from the terrible one. Kung ating tutuusin, kaya gawin mong sincere, gawin mong totoo, gawin mong serious ang faith mo, ang paniwala mo kay Jesus at ang pagsunod mo sa Kanya. Gawin mong seryoso. Kaya nga yung message minsan dito, looking unto Jesus. Huwag mo nang ihiwalay yung iyong paningin. He is the author and the finisher of our faith that maghatid sa atin sa kaligtasan. Hindi kay para tayong hippopotamus. Ano yung hippopotamus? Nung pumunta kami ng Canada, dinala kami ni Pastora Edith doon sa zoo ng Calgary, Canada. Dinala kami doon sa malaking aquarium. Nandoon yung hippopotamus. Makikita mo kasi transparent yung aquarium nilagyan niya. Makikita mo kung anong ginagawa niya sa ilalim. At ano rin, paano din siya maghaon paitaas. So ang karakter ng hippopotamus,
lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw. Ayaw ng Diyos yun sa buhay natin. Kasi pag hindi continuous yung ating pag-abide kay Jesus, pagsunod kay Jesus Christ, kung hindi continuous, may chance ang kaaway sa buhay natin na itaon niya. Nandyan tayo nagpahinga, nandyan tayo nagbalik sa kasalanan, tatargetin tayo ng dyablo. Kaya yung wicked na yan na terrible, ang makaligtas sa atin, isa lang, si Lord Jesus Christ lang. Basahin natin yan. Jeremiah 15:21. Praise the Lord. Will deliver thee out of the hand of the wicked, and I will redeem thee out of the hand of the terrible. Yan. Ililigtas tayo. Ililigtas ka. Ililigtas ako. Tayo lahat na naniniwala sa Kanya mula sa kamay ng napakasama. Mula itutubusin niya tayo mula sa kamay ng terrible. Na kung hindi natin buong puso tayong makinig, buong puso tayong maniwala, buong puso tayong sumunod sa lakad ni Jesus, nako, walang maka-escape sa atin from the hand of that wicked and terrible. Madali kang ma-deceive. Pero kung maniwala ka sa Kanya, kahit ano pang sikap ni Satanas, tuksoin ka, i-deceive ka, bulagin ka, lahat ng kanyang pamamaraan, hindi iyan manaig magpakailan pa man. Gagawa at gagawa si Jesus Christ sa buhay natin na yang lahat hindi maging successful para i-deceive tayo. Siya yung ating wisdom eh. He is greater that is in us than he that is of the world. That is why we can overcome the terrible one. We can overcome the wicked one. Basahin natin yan. Anong gawin niya sa terrible na yan? Isaiah 29 verse 20. Praise the Lord. For the terrible one is brought to naught, and the scorner is consumed, and all that watch for iniquity are cut off. Walang magawa ang terrible na yan. Wawala niya ng bisa. Walang epekto sa iyo. Walang strength, walang power, wala lahat. Walang idudulot. Ang numang masamang layunin niya, hindi magwawagi. At iko-consume siya, tutunawin siya. At lahat ng mga nag-aabang para lang tayo magkasala. Alam mo si Satanas, nag-aabang lang yan kailan tayo magkasala. Si Satanas, nag-aabang lang yan para tayo gagawa ng masama. Yun ang kanyang objective eh. Pero anong gagawin pag nandyan si Jesus sa buhay mo? Ika-cut off niya. Puputuli niya. Sisiparate niya. Walang kapangyarihan ang terrible na yan. Ano pa about that terrible? Basa. Isaiah 29 verse 5. Praise the Lord. Moreover, the multitude of thy strangers shall be like small dust, and the multitude of the terrible ones shall be as chaff that passeth away. Yea, it shall be at an instant suddenly. Yan. Multitude of terrible ones. Napakaraming mga masamang espiritu ngayon sa mundong ito. Grabe. Multitude sila. Napakarami nila. They are not few, but they are multitude. Yung 1/3 of angels, hindi mo basta-basta mabibilang yan. They are so many. Wala kasi naka-specify dyan eh. Alam mo ang Bible, nung unang panahon, hindi pa na-create ang word na billion. Hindi pa na-create ang word noon ng trillion. Hindi pa na-create ang word noon na quadrillion. Ang mababasa lang natin sa Bible, 10,000 of 10,000. Pero ang indication noon, this is infinite, napakarami or multitude. Plus, yung mga tao pang na-deceive, maging cohorts yan ni Satanas. Anong cohorts?
maging kaanib. The deceived will be deceived. O the deceived will be deceiving. Yung mga diniceive ni Satanas, yun ang gagamitin niya na mag-deceive. Nalaala nyo yung mga pinapakita dyan sa yung mga caricature dyan ng mga zombies, na multitude of zombies, napakarami. Tapos ang ipinapakita, kunti na lang yung normal na mga tao. Tapos yung mga zombies na yun, bakit na marami sila? Kasi yung nakagat niya, naging zombie. Kumagat ng iba, naging marami na. So, chain reaction. Ganun si Satanas. Yung kanyang kasalanan, yung kanyang lust, yung kanyang pride, pinasa niya sa tao, so natakdan. Mga tao, mudani na po mga kapwa tao, matakdan. So, gamay na lang nabilin karon sa kalibutan, ngawa matakdan ni Satanas. Kaya dito, multitude. But kahit gaano pa karami yan, na nagwa-watch for iniquity, kayang putulin niya ng Diyos na hindi sila maka-penetrate or makatakod na to. Praise the Lord. Ma-imagine ninyo kung ano ang takbo ngayon ng mundo. Oh, sige, gawin mo na huwag kang magtotoo. Tingnan natin. Malusutan mo ba yung mga yan? They are terrible. They are multitude. Napaka nila, tuso nila. Kaya yung verse na unang binasa kanina, nidugtong yon. Ang inuna ko lang ngayon in-explain, bakit siya nagpakamatay sa iyo? Bakit siya nagpakamatay sa akin? Sa atin lahat, to redeem us from all our iniquity, to deliver us from great death. Tapos, binasa yung mga verses, yung gagawin niya sa lahat ng mga masasamang espiritu dito sa mundo na kaya niya tayong sagipin from the terrible ones. The multitude of terrible ones, He will cut off. Ngayon, dito naman tayo sa part natin. Ano ang yung pinapagawa ng Diyos na in-explain ko partly sa una kong introductory explanation, na meron tayong part. He died for all so that they which live. Ikaw yan, ako yan, nabubuhay pa tayo. They which live, hindi na kasama yung mga nauna nating pamilya. Wala na yun. They are no longer part of this message because they are done already. Pero kung nagawa nila nung nabubuhay pa sila, the same way, ligtas din sila. This is for us now. Praise the Lord. Ang nabubuhay pa, wag nang mamumuhay para sa sarili niya. Yun na nga sinabi ko sa inyo. Not your decision, not your opinion, ang dapat natin sundin. It must be His, dapat sa Kanya. Dito tayo sa banal na salita ng Diyos, magpailalim. Yung sinabi ni Paul, I put my body under subjection. Praise the Lord. So that I shall not be cast away. Pailalim tayo dito. So, anong dapat nating gawin? Part na natin ito. Sige. Pakibasa. Alright. Meron pang isang verse. Anong gagawin niya sa terrible na yan? Last na ito. Sige, Isaiah 29:5 about the terrible. Sige. Tapos na ba ito? Okay. Gagawin niya as a chaff. Alam mo yung tahop? Walang kabigat-bigat. Pag hinipan mo yan, mamawala. Ganun. Si Satanas, pag si Jesus nasa iyo, pag si Jesus ay talagang pinaniwalaan mo at inibig mo ng husto at sumunod ka sa Kanya. So, sa part na natin, basa, Romans 6 verse 6. Praise the Lord. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. See? Alamin ito na yung ating karaan nga pagkatao, katong atong kinabuhi ba nga palahubog,
adulterer, fornicator, drunkard, palahubog, muduol og mga mambabarang o kaya kita mismo mambabarang. Tanan naanatan ng kahugawan sa atong kinabuhi. Anting-antingan, nabi tay anting-antingan diri sa una. Old man yan. Napako na yan kasama ni Kristo. Patay na yan. That the body of sin might be destroyed. Para itong katawan na ito na makasalanan, patay na ito. Kahit humihinga pa tayo, yes. Kahit humihinga pa tayo, yes. Pero in terms, itong katawan na makasalanan na ito, dapat patay na yan. Hindi na yan mag-react sa mga tukso para buhayin, para i-resurrect yan. Tingnan mo, gusto ni Satanas yung bato gawing tinapay para ma-resurrect yung lahat ng mga kasamaan ng buhay ng tao. Wag kang patay ka na dyan eh. That henceforth we should not serve sin. Magpakailan pa man, wag na tayong magsilbi sa kasalanan. Dahil siya yung master natin na naman. Siya na naman natin yung ating bossing. Siya na naman yung ating employer. Siya na naman yung ating pinaka-master. Hindi na tayo mag-serve sa Kanya. Dito na tayo sa ating master. Dito na tayo sa ating bossing. Dito na tayo sa ating hari. Dito na tayo mag-serve. Dito na tayo mag-obey. Dito na tayo mag-ibig sa Kanya. Dito na tayo magpuri sa Kanya. Dito na tayo 100%. Yun ang part natin. Dapat nating gagawin. Praise the Lord. Ngayon ganito. Alam mo si Satanas, aside he is terrible, he is terrorist. Si Satanas, terorista yan. Mahilig yan manakot. Mahilig yan mag-pretend. Diyan magaling si Satanas. Kaya nga meron ditong verse, God hath not given us the spirit of fear. Hindi tayo kayang tatakutin ni Satanas. Hindi tayo kayang tatakutin ni Satanas. Hindi. Because God hath not given us the spirit of fear. Tingnan mo yung isang mapunta sa impyerno. Talawan. Fearful. Takot kay Satanas. Pag sinabi ni Satanas, oy, kung lubos-lubos kayong maindigan, mawalan kayo ng trabaho niyan. Kasi hindi ka na makasuot, lalo na babae, hindi ka na makasuot ng pantalon, ipotbol ka, takutin ka ni Satanas. Oy, kung magbigay kayo ng tithes ko, kulangin na yung plano ninyo sa buhay nyo. Takot, saan ka natatakot? Kay Satanas? Kung kay Satanas ka natatakot, you are His servant. You are His servant ka ng kasalanan. Hindi na tayo dyan. We are no longer servant of Satan. We are no longer servant of disobedience. Huwag ka nang matakot kay Satanas. Anumang mga sinasabi niya na para matakot ka at makontrol ka at ayaw mo nang sumunod sa Diyos. Huwag ka dyan kay Satanas. Huwag ka maniwala dyan. Tingnan mo si Adam, si Eva naniwala sa serpente, di pahamak. Ang mga tao sa panahon ni Noah, imbes ang Diyos ang paniwalaan nila through the servant Noah, doon sila naniwala kay Satanas, napahamak. Hindi ba natin yan na kikita? Wag na, hindi ka na servant of sin. Destroyed na yung katawan natin na dating buhay, na kumikilos, servant ng kasalanan, patay na yan. Hindi na masahan ni Satanas yan, nakikilos pa yan, mabubuhay pa, mariresurrect pa. Hindi na, patay ka na dyan, forever. Pero buhay tayo. Dito na tayo buhay. We have activities, we have performance, we have all, lahat yan na natin doon sa Diyos. And He is the only worthy na gagawa natin. Dapat lang, kay siya yung buhay natin, siya yung may-ari, siya yung gumawa sa atin. Kaya nabablaspheme tuloy yung owner of everything dahil kay Kibuloy. Ginagawa na nilang si Kibuloy ngayon na
laughing stock. Paano? Inangkin niya eh. Minsan pag magsalita ako, owner of everything, minsan hindi maiwasan ba? Yung mga tao, tituturuin si Kibuloy, burahin mo na yan sa utak mo. He is not the one. Yung totoong may-ari ng ating kaluluwa at naggawa ng lahat, isa lang. Yung nasa langit. Yung bumaba dito at bumalik sa langit. Walang iba si Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Doon tayo sa Kanya maniwala. Doon tayo sa Kanya susunod. We are all His servants. At kung susunod ka man dyan sa ating Panginoong Diyos, ano ang dapat nating pagsunod sa Kanya? Basa. Anong klaseng pag-serve natin sa Kanya? Basa. Luke 1:74. Praise the Lord. That He would grant unto us that we, being delivered out of the hand of the enemies, might serve Him without fear. See, serve Him without fear. Huwag kang matakot sa udyok ng dyablo. Huwag kang manginig kay Satanas. Huwag kang maniwala kay Satanas. Kasi lahat namang inuudyok ni Satanas, it is always contradicts. It is always go against the commandments of God. Lahat ng mga commandments ng Diyos na inuutos niya ipagawa sa atin at inuudyukan ka ng dyablo at tinatakot ka ni Satanas. Huwag kang maniwala, huwag kang matakot kay Satanas. Huwag. Diyan ka mapapahamak. Diyan ka mapapahamak. Alam mo si Satanas, parang ano yan eh. Mangingisda din yan eh. May pain yan eh. Parang hunter din yan eh. Papain ka lang, kunwari. Isi-secure ka, bigyan ka ng assurance na hindi lagi yan totoo yung Bible na maging magnanakaw ka kung nakawin mo yung tithes. Alam mo yung tithings? That is the least among the commandments. Eh kung hindi mo yan magawa, how about the rest? Praise the Lord. Bakit pinakamadali ang tithes? Nasa kamay mo na yan eh. Ikaw na yan eh. Gagawin mo na lang yan eh. Hindi mo pa magawa. Ay, how about those greater matters? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ay, kung di mo magawa yung isang bagay na napakalist, mahirapan ka mag-justify niyan sa harapan ng Diyos. Kaya, ganun. Huwag mong sabihin na may project ako. No, wala pa lahat yan. Sabihin ko sa inyo, nakasulat na yan sa Bible. Praise the Lord. Ano lang yan? It is a matter of, yung bang, kung sa maliit na list na batas hindi natin masunod, ano pa kaya sa malalaki? Yan lang ang tandaan natin. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, 100% sumunod ka sa Diyos. Praise the Lord. At kung mag-serve ka man sa Kanya without fear, wala kang kinakatakutan. Alam mo nung panahon na inutusan ako ng tatay ko maghawak ng beer para i-serve ko doon sa aking client na o customers namin. Eh nag-refuse ako. Eh tatay ko yan eh. Nung una pa yan ang nagsisinturon sa akin eh. Maliit pa ako, namulat na ako magsinturonin ng tatay ko. Bayulit lang yung aging yung dito ko. Siyempre, badlungon po ko. So yung fear ko nasa tatay ko na. Pero nung nakilala ko ang Diyos, yung fear ko, godly fear, nandoon na sa Panginoon. At wala na akong kinakatakutan kahit sino. Ang akala ng tatay ko, bastos ako, mali ako. Pero nung tatay ko hindi pa namatay, sinabihan niya si Samuel, Sam, si Chito pala ang tama. Ako pala ang mali. You see, marirealize din yan ng mga tao. Pag may panindigan tayo, not purposely na bastos tayo na pagkatao, disobedient tayo, pero nasa lugar naman. Praise the Lord. Yung disobedience natin, ilagay mo sa lugar kanino? Kay Satanas. At huwag mong ilagay sa Diyos.
Yung obedience mo, wag mo rin ipakita, gawin mo kay Satanas. Doon mo lang yan gawin sa Diyos. Let us put everything into proper way and proper place. Kaya sinabi diyan, that He would grant unto us that we being delivered out of the hand of our enemies might serve Him without fear. Niligtas ka na diyan sa kamay ng diablo. Mag-serve ka na sa Diyos. Huwag na doon sa Kanya. At huwag ka nang matakot kay Satanas. Anong udyok niya sa iyo? Pasura lahat yung mga udyok niya. Para hindi ka maging slave ng diablo. Wala nang makuha si Satanas sa buhay natin. Wala nang instrument si Satanas. Mapakinabangan niya. Praise the Lord. Basahin natin yan. Romans 6:13. Praise the Lord. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Yan. Wala nang makuha si Satanas sa members ng ating buhay, ng ating katawan, na maging instrument pa niya unto unrighteousness, unto disobedience. Wala na. Dapat wala na. Eh, saan natin ilalagay? But yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Dito na lahat. Wala na. Magpakailan pa man doon sa ating kaaway. Kaya, saan natin i-present ngayon ang buhay natin, ang life natin? Huwag kay Satanas. Doon natin i-present sa Diyos. Doon natin i-offer sa Diyos. Basahin natin. How? Paano natin gawin yan? Romans 12:1. Praise the Lord. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Putol yung by the mercies of God, hindi masyadong na-describe. Pero ang nag-describe nito yung mga unang verses. By the mercies of God, we were redeemed from all iniquity. By the mercies of God, we were delivered from so great debt. By the mercies of God, we were forgiven. Yun na yun. Ngayon, because of the mercies of God, therefore, present your bodies physically. A living sacrifice. Pero wag nating gamitin itong verse na ito na may magustuhan kang babae, naging membro ng simbahan mo, yun ang udyukin mo, oy. I-offer mo yung katawan mo sa anak ng Diyos. A living sacrifice. Gawa yan ng kulto. Hindi yan gawa ng Diyos. Gawa yan ng demonyo. Hindi yan gawa ng Diyos. Saan natin i-offer? Unto God. Praise the Lord. Present your bodies. Sino ang nagpakita ng mercies sa atin? Ang Diyos. Doon natin ipakita. I-offer natin ang ating bodies a living sacrifice. Holy, banal, acceptable unto God, which is your reasonable service. Pag nag-serve tayo sa Kanya, reasonable means acceptable. The best. Minsan yung ilan sa inyo noon nagbibigay ng tithes, pati sintabo nilalagay pa doon. Pati sintabo ha. Nakalagay doon, naka-indicate. Kasi gusto niya maging reasonable. Maging acceptable. See? Bakit? Ayaw niyang magkamali. Ayaw niyang makanakaw. Ayaw niyang makabiolate. Kaya gusto ng ating Panginoong Kristo, if ever we offer our bodies, must be a living sacrifice. Praise the Lord.
wholly acceptable unto God, which is our reasonable service. Tapos kung inyo itong ipatuloy, and be not conformed to this world, but be not conformed unto this world, but be transformed by the renewing of your mind. Baguhin natin yung isip natin. Dati iba yung isip, takbo ng utak natin. Ngayon, iba na yung takbo ng isip natin. May takot na tayo sa Diyos. Namumuhay na tayo sa holiness. Namumuhay na tayo sa righteousness. Iba na yung takbo ng isip natin. By the renewing of your mind, that you may prove what is good, what is acceptable, what is perfect will of God. If someone asks you what is good, prove unto them. If someone asks you what is acceptable, prove unto them. If someone asks you what is the perfect will of God, teach them. Dahil ikaw mismo gumagawa niyan. Kaya kung hindi mo yan ma-prove, hindi mo yan mapakita sa kanila, questionable yung buhay mo sa harapan ng Diyos. Napaka-importante po itong pag-deliver ng Diyos sa buhay natin para yung buhay natin may paglalagyan. Huwag doon sa kamay ng kaaway. May paglalagyan sa kamay ng ating Panginoon Diyos. At itong mga verses na ito na yung ating i-apply sa buhay natin. Praise the Lord. Huwag kang matakot sa udyok ng masamang espiritu na tinatakot ka. Kung meron man tayong totoong katakutan, yung totoong dapat katakutan. Kasi siya yung makakapatay ng ating katawan, ng physical at ng ating kaluluwa. Kung si Satanas man, terrible, ang Diyos, the most terrible. Praise the Lord. Doon natin ilagak yung ating fear. Godly fear. Ngayon, sa buhay natin, ihanda natin ang isip, puso natin. Mamatay man tayo, mabuhay tayo. Huwag na tayong mawala sa Panginoon. Basahin natin yan. Romans 14:7 hanggang 9. Praise the Lord. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. For to this end Christ both died and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living. See, maliwanag ito ha. Patay man tayo o buhay, huwag tayong mawala sa Panginoon. Because He is the Lord of the dead and the living. Kahit patay ka, He is your Lord, bubuhayin ka niya sa libingan mo. Kahit buhay ka sa pagbalik niya, buhay siya, Panginoon mo siya, nakukunin ka in a twinkling of an eye. Hindi kay porki patay ka na, God is no longer your God. Lord is no longer your Lord. No, He is still your God. And He can remember you. And He knows you. Praise the Lord. Hindi ka niya makakalimutan. Kaya nga the Bible says, blessed are those who died in the Lord. Blessed are those who died in the Lord, because they shall be resurrected unto life everlasting. Kaya buhay ka man, patay ka man, huwag kang mawala sa Panginoon. So kung buhay tayo, glorify God in your body and in your spirit. Basa 1 Corinthians 6:20. Praise the Lord. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Binili na tayo eh. Hindi na tayo ang owner sa ating sarili eh. Redeem. Pag sinabing redeem, para bang nag-pawn ka ng something sa pawn shop, tapos hindi mo na-redeem, hindi na balik sa'yo. Nung hindi mo na-redeem, hindi na balik sa'yo, in auction. Pag auction sale, someone who redeem it by paying the price, if how much. Siya na yung rightful owner. Ngayon, si Jesus o ang Diyos ang nag-redeem sa atin by His death. Hindi na tayo sa sarili natin, nor kay Satanas. So the conclusion,
Therefore, glorify God in your body and in your spirit. Praise the Lord. Hindi pa natin maintindihan yan. Hindi pa natin yan magawa yan. Hindi pa natin yan klarong masabtan. Kailangan talaga natin yan gawin para nagpamatuod, Lord, I understood. Nasabtan ako ang tanan. And I will do your will. Gawin ng bawat isa. Para kung sakali anumang mangyari sa mundong ito, we can never know yet. We can never tell anong mangyayari. Alam mo ang kamatayan naman, that is constant expectancy. Anytime mangyari yan sa buhay. Tingnan mo si Brad Edgar. Sino ang mag-asa? Malaking tao. Malakas na tao. Hindi naman masyadong matanda. Nasa 50 plus pa lang siguro yan. Nung nagtawag dito sa video call, naprihan ko pa siya. Dahil sa sobrang taas ng kanyang sugar count, nag-faint siya, naghihirap siya ng hinga. Siguro matagal na yun na nangyari sa kanya, hindi lang siya nagpapa-check up. Hindi lang siya nagmumonitor. Kaya ganun din sa buhay natin. Pag hindi tayo magsimba-simba, hindi ka na ma-check up, hindi na alam, taas na pala ng ano mo. Spiritual sugar count mo. Ang taas na pala ng BP mo. Magalitin ka na, high blood ron ka na, wala ka ng temperance. See? Kung hindi na-check si Sister Lenlen, hindi siya nagpa-check, hindi niya na-monitor. Na papunta na pala siya sa pagka-stroke. So itong simbahan, more than clinic ito, more than hospital ito. Ang lahat ng mga gadgets, high-tech na nasa St. Luke, nandito na. Praise the Lord. Nandito yung microscope. Sa kaliit-liitan na ating mga iniquities, makikita dito. At dito kinukure ang mga viruses. Kung magpasubmit ka, kung magpa-undergo ka, kung magpakumbaba ka, nandito na ang x-ray. Kita lahat, marireveal lahat ng Diyos. Kung anong mga spiritual sicknesses meron tayo, i-reveal niya yan sa Word of God. Kaya napaka-importante ito. To avoid the great death or second death, punta ka lagi dito para ma-check ka, magpa-cure ka, para hindi ka na mamamatay sa ikalawang kamatayan. Kaya anong sabi ni Paul? Basa, Philippians 1:20 and 21. Praise the Lord. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that will all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. See, either by life or by death, let Christ be magnified in my body. Let Christ be honored in my body. Kailan ba ma-honored? Kailan ba ma-magnify ang Christ, si Jesus sa body natin? If we obey Him. Praise the Lord. Ano ibig sabihin by death? Kahit pa papatayin ka, you still glorify God in your body. You will not denounce Him. Ganun katindi yung ating commitment. But after all, that is gain. Praise the Lord. For me to live is Christ, and to die is gain. For me to live is Satan, to die is loss. Talo ka. Pero kung nabuhay ka kay Kristo, diyan mo ibinigay yung katawan mo, honoring God in your body and in your spirit. Kung mamatay ka man, it is gain. No losses. Walang kataluhan. Praise the Lord. Napaka-importante po yan. Ang kataluhan pa naman ng mga namamatay na wala kay Kristo Jesus na hindi nag-offer sa buong buhay niya sa Kanya. Ang kataluhan is terrible, horrible losses.
Grabe, masyasyak talaga ang mga tao. Pero nagbigay na siya ng warning. Di ba, naalala niyo yung sa Senado? Minsan di ko maiwasan, masample ko lang si Digong ha. Mas maganda man talaga yung may sample ka na na factual. Anong sabi ni Digong? Nag-warning na ako. Election pa lang. Pag ako manalo, madugo. Galit na galit yung mga human rights. Ang sabi niya, kayo, ang rights ng human, ang pinoprotect nyo. Ang pinoprotect ko, ang buhay ng tao. Hindi yung rights, kundi yung life ng tao. Ganun yung Diyos sa atin. Praise the Lord. Si Satanas, ang pinoprotect niya sa atin yung rights natin. Oy, you have the right. Gawin mong gusto mo, you have the right. Yun ang sabing Satanas. Ang Diyos naman, do not do that. I want to protect your life. I want to bring you into my kingdom, everlasting life. Dito tayo sa pro-life. Praise the Lord. Hindi sa pro-rights. Yung rights. Tutuusin mo yung mga senador na yan na human rights. Wala ka talagang marinig na kawawa yung naging biktima. Puro ang kanilang sinasite yung mga pinatay ng gobyerno na lumaban para patayin yung mga buhay ng mga inosente. Ganon din ang Diyos. Nag-warning na ang Diyos. Kung may maimpirno man, choice na yan ang tao. Kasi nag-set na ang Diyos. I set before you two things. Life and death. Choose life. Kung di pa mabait ang Diyos, hindi niya sana i-recommend yung tama. Praise the Lord. Kaya ganun. Gaano kaya katigas ang puso natin? Gaano kaya katigas yung utak natin? Na hindi tayo makonbinsi sa rightful direction. I hope wala ditong ganun. I hope and pray na wala ganun dito. Lahat makasunod sa nararapat gagawin. Ang iba sisihin nila ang Diyos. Bakit may maimpierno? Bakit maraming napahamak sa panahon ni Noah? Bakit ang Sodom and Gomorrah, 3 lang ang naligtas? Bakit sa panahon ng Israelites, 2 lang out of 2 million? That is their choice. Sila ang pumili ng kanilang destination. They refuse the ways of God. Yung rights nila, ang proteksyonan nila at sinunod nila. Yan ang totoo. When in fact, Jesus said, deny your rights. I-deny nyo yung sarili ninyo. Kasi yan ang magpapahamak sa inyo. I am the way, I am the truth, I am the life, and I want to give you life. I want to protect your soul to live eternally. Yan ang Diyos. Praise the Lord. So maghanda tayong lahat. Anytime we will sleep. Hindi yung madulas matulog. Anytime babalik si Jesus, baka madatnan din tayong buhay. Either matulog man tayo, buhay man tayo, dapat handa tayo. Basa. Anong importante? 1 Thessalonians 5:10. Praise the Lord, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Yes. Nagpakamatay siya sa atin. Minsan may nag-correction sa akin, may nag-correct pa sa akin, Pastor Chit, huwag mong sabihin nagpakamatay. Bawal magpakamatay. Nasa Bible yan, si Judas nagpakamatay. Depende kung saan ka nagpakamatay, sa kasalanan o sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hindi naman ito suicide na nagpakamatay ka, ang intention mo, ikaw mismo hindi. Meaning to say, you give your life everything, even death, you will never deny Him.
doon ka na magpakamatay sa kanyang kamay. Yan ang ibig sabihin nito. Who died for us, si Jesus, nagpakamatay sa atin, whether we wake or sleep, mata ka man, gising ka man, o tulog ka man, buhay ka man o patay ka man sa physical, ang importante, we should live together with Him. Mabubuhay tayo sa second life kasama ang Diyos. Hindi tayo gigisingin doon sa second death kasama ni Lucifer, kasama ni Satanas. Alam mo, ang impyerno, hindi pa naman yan ginawa para sa tao. Ginawa pa naman yan sa mga rebellious angels. Pero pag naniwala tayo kay Satanas, doon tayo matakot, doon tayo sumunod, anong mangyayari? Isasama din tayo. Nasa Revelation yan. The devils and the false prophets and all liars, lahat na nandoon na, mga tao na yan, shall be thrown to the lake of fire. So gusto ng Diyos maging perfect tayo. Huwag partial. Last verses, basahin. Hebrews 13:20 hanggang 21. Praise the Lord. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Ang Diyos ng kapayapaan, gagawin kayong sakdal, make you perfect in every good work. Kasi ang pagpatawad niya sa ating kasalanan, all. Kaya wag mo nang ibalik ang maliit malaki man. Make you perfect in every good work to do His will. Hindi na will na natin, will na niya. Working in you, ang will niya ang gumagawa na sa atin, natutupad, napupulfill that which is well-pleasing in His sight. How do you please God? Do His will. Patuloy. Through Jesus Christ. Without Him, wala tayong magagawa. Always by Jesus, always through Jesus, to whom be glory forever and ever. Huwag kang magmamagaling-galingan, huwag kang mag-angkin ng kagalingan. Ang honor and glory shall be given to Him, to our Lord Jesus Christ. Kaya purihin natin ang Panginoon Diyos, itong Holy Communion, napaka-importante ito. This is another way of yung sabi ni Jesus, in remembering me. Meaning to say, do not forget your vow. Yung panumpa mo, huwag mong kalimutan. Do not forget your commitment unto me. Do not forget your promise unto me, Jesus said. Because I have paid everything. I have made everything for you to be saved. On your part, do not forget. Praise the Lord. Ngayon, Holy Communion ito, yung hindi pa nabaptize, bakit natin ito hindi pa natin pinapapirmit na magpartik ng communion? Yung mga gumawa ng kalukuhan, kasalanan, unconfessed, bakit hindi dapat magpartik kahit baptize na siya? At dapat, bakit ang lahat magpartik nito must clean first and search his heart? Delikado ito eh. Do not provoke God to anger. Praise the Lord. God is holy. You must be holy. So, kailangan may takot tayo lahat sa Panginoong Diyos. Prepare always yourself. So, yung mga gustong magpabaptize para maintindihan ninyo, bakit kailangan kayo magpabaptize? Mag-desisyon na kayo habang hindi pa ako busy. Praise the Lord. Mag-usap tayo para mag-Bible study ako sa inyo. Ano talaga ang baptism? Kasi ang qualification na magpartake nito, yung nakakaalam sa ways ng Diyos. Or else magpartake ka nito, hindi mo alam ang ways ng Diyos, babalik ka naman, gagawa ka naman ng mga karumihan para mo lang sinasabong
yung Holy Spirit sa espiritu ni Satanas, delikado yan. Magkakaroon yan ng negative reaction. Kaya nga sabi ni Paul, that is why some of you died instantly and some of you got sick. Kaya, consider these holy things. Praise the Lord. May na-open dito na bisita, hindi na bumalik dahil hindi raw nakaparting, hindi raw siya nabaptize dito. Saan siya na-open? Sa Holy Scripture. Sinunod ko lang yung Holy Scripture. Ang dami kayo na-open sa panahon ni Jesus. Praise the Lord. But Jesus doesn't care who are those being offended to Him. But He is telling, woe unto you that are offended. Kawawa kayo na na-offend. Kaya sa buhay natin, ang makapasok lang sa langit, yun lang humble. Yun lang contrite heart. Yun lang, wala nang iba. At yun yung hinahanap ng Diyos sa mundo. Can He find it to your life? Can He find it to you? Makikita ba ng Diyos yung hinahanap niya sa langit dito sa lupa? Yung humble, meek, and contrite heart, contrite spirit, or humble spirit. Kailangan talaga yan makita sa lahat ng gustong magpasok sa langit. Praise the Lord. Alright, meron ba tayong bisita? First timer? Wala na? Wala. Meron pa? Sige po, paki-prayhan natin please.